Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Problemas Regados. Swift! May mga gumagapang-gapang dito. You're just... Welcome back po sa Usapang Batas sa Kompletos Regados. At syempre, may hanging question tayo kanina, di ba? Okay, kanina, pinag-uusapan natin yung, ano ba tawag doon? Gentleman's agreement, sabihin na lang natin. Kasi isang verbal agreement, di ba? Okay. Pero pagkatapos ng bentahan, ang usapan ho kasi, mga kababayan, may lupa si attorney, nag-usap kami na verbal lang. Verbal. Ngayon, binenta niya sa akin, binayaran ko yung sabihin natin in terms, for about 2 years, binayaran ko yung lupa. Ngayon, habang binabayaran ko yung lupa, since ang nasa isip ko akin yung lupa, ako na magbabayad ng nun, amilyar nun. Amilyar. Yung mga Yearly. tax nun. Oh, yearly. At may resibo ako niyan. Correct. Sa'yo nakapangalan. Kasi sa paniniwala ko nga, Nasa iyo na. alam mo naman sa munisipyo, sabihin mo lang naman, Akin po yan. susundin nila yan. Correct. Oo. Ipapangalan na sa'yo. Ngayon, sabihin natin na nawala ako. Huwag naman yung natsugi. Ay. Nawawala nawala lang, nawala. Nawawala lang. Nag-ibang bahay lang. ganun. Ay, masama rin yun ah. Mali, ayoko nang magbigay. Nanonood yung misis ko. Sa bahay Ay, ka sorry. talaga. Git. Iba naman po yung pinapertain. Oo. Okay. Mabuti na malinaw yan. Sabihin mo na lang, naging misyonaryo. Yun. Ayan. Oo. Ayan. Bawi ka na. Okay. Ngayon, nawala ako. Ang ginamit ng mga anak ko, nakatibayan na sa kanila yung siyempre, pamana ko yun. Di ba? Correct. Hindi Lupa nga yun ako, hindi nga ako. Isa yun sa mga naging topic natin before, di ba? Yes, yes. Kukunin ngayon ng mga anak ko yung lupa. Ang katibayan nila na sa kanila yung lupa o sa akin yung lupa, yung mga resibo, Yung mga resibo yung na mga binabayaran ko. Correct. So, makukuha ba nila yung Years lupa? yun, ah. Actually, yung sale kasi from the buyer, from the seller, ako yung seller, si Mr. Dennis yung buyer, Bumili. it's only valid sa aming dalawa. Kasi it was not written. Verbal lang yan. So, it only produces legal effect between the two of us. So, hindi kasama yung mga anak. Okay, so it means, sa aming dalawa, siya yung owner. But in relation sa mga anak nila, hindi nila magagamit yung contract sa aming dalawa. Kasi yung contract namin sa amin lang dalawa. Yeah. Di ba? So, Yung kapakinabangan niya, yung sa sa ating inyo dalawa lang lang. dalawa Oh, lang. yun. Okay. So, ano yung mga proof, yung mga resibo? Yung mga resibo, pwedeng gamitin yan as evidence of possession. Kasi ang possession, it will be ripened into ownership. But may mga years that you should possess the property in the concept of an owner for ilang years. Pag if you're in bad faith, 30 years. If you're in good faith, 10 years. So, pwede na yun as evidence that ikaw na yung owner ng property. Okay. So, okay. yung But So, it is after not 10 the years. sale. It is not the sale kasi ang sale is not hindi the yung mode. agreement. Hindi yung agreement. Hindi yung kasunduan na binenta mo sa akin yung lupa. Yes, then hindi rin yung pag-deliver ko sa yung lupa, hindi. Kasi first, hindi ka fully paid. Then valid na sa ating dalawa yan. But yung possession kasi, it will be ripened into ownership based on prescription. Pag prescription, if you possess the property in good faith, in a concept of an owner, it will be ripened into ownership. If you are in bad faith, it will be ripened into ownership after 30 years. Okay, differentiate muna natin yung good faith at saka bad Yes. faith na yan, Ano ba yung mga fake faith na yan? Oo. Kailangan ba kamukha ko ni Robin Padilla? Oo, para may- maging in good faith ka. You're in good faith kasi first, you possess the property based on our agreement. So, you're in good faith. Okay, Iba na yun. okay. But if you're in bad faith, parang ninakaw mo yung lupa sa akin. Bad faith ka. Or But- nag-take advantage. Nag-take advantage. Nag-take advantage. Hindi alam. Like for example, hindi ko alam, you possess the property for 50 years. So, based na sa ilang taon, ikaw nag-possess ng property, it will be ripened into ownership. Parang Especially- naging general knowledge na sa akin Nasa talaga iyo na yun. yan. Especially oo. if the property is not titled. But pag titled, it will not be ripened into ownership. Ulitin lang natin yun, Tony. But if the property is titled, Oo. May hindi titulo. pa pwede na ilipat yan sa nag-possess.
pagka-titled yung Property. Yung property, kanino nakatitulo yung For example, yung, sa yung original? sa akin, nakatitulo. Okay. You possess the property for 50 years. Oo. Pag sinabing possess, anong ibig sabihin? Ginamit ko? Ginamit mo. Pinarenta ko? Pinalis ko? Oh, ganun? parang ganon, ginamit mo. So, who is the owner now? I'm still the owner. Kasi your possession, kahit na bad faith ka man, good faith ka man, it will not be ripened into ownership against titled property. So kahit na ilang taon ka nag-stay dyan, kahit 1,000 years, No. assuming buhay ka pa after 1,000 years, Oo. I'm still the owner of the property kasi nakatitle sa akin. Yun ang concept ng torrents system. Oo. That's Kasi why- may title. May title. Kasi may title. title. Kung walang title, Oo. sa'yo na yan. Sa akin na. Oo, Yun, ganun. that makes it different. Oo, yan, Oo, yan. kung walang title. So yun ang benefit if your property is titled. Oo. Kasi iba yung TCT sa original title. Yung TCT is Transfer Certificate of Title. It means, for example, yung property, wala pang title. Nag-apply ako ng title of the property, so ako yung nakakuha ng original Certificate of Title. Okay. Pag binenta ko yung lupa sa'yo, may title ka na, but hindi na original Certificate of Title or OCT. Kung hindi, TCT na. TCT na, transfer na. Certificate of Title. Pero it's still, Transfer. ano pa rin yun? Tatanggapin pa rin yun. Same pa rin, Same same pa rin yung effect use lang niya. yun. It means, pag TCT kasi, it only means that you are not the original owner. Pero yung Yung mga ganun, originality lang attorney, di ba, pinag-uusapan. yung mga ganun, yung mga original title, yung mga Spanish types yan, di ba? May mga question pa. What if, for example, niloko mo ako, binatituluhan mo yung lupa, hindi ko alam. Who is the owner? Ako ba yung owner or ikaw? Okay. Yung title kasi, assuming na in bad faith or misrepresentation or fraud or you force my signature. Yes. Yes. Parang binenta ko yung lupa from sa akin, sa'yo na. Pero yung signature, hindi sa akin yun. Finores mo lang. Nagatitulo ka. Can I file a petition for the cancellation of title? Yes. Kasi ang title, pwedeng i-question yan if it was acquired through fraud or misrepresentation. So it means yung title is not an absolute evidence. Kahit na sa'yo ang titulo, it is not always mean na ikaw na yung owner. Pwedeng sabihin natin that there's a conclusive presumption that you are the owner. There's a strong presumption that you are the owner. But hindi all the time. Kasi pwedeng implied trust lang. Pinagkatiwala lang sa'yo yung titulo sa'yo. Pangalawa, or yung titulo na nakuha mo lang through fraud or misrepresentation. So it means, not because you have the title, hindi all the time na ikaw yung owner. Kasi ang title is not equivalent to ownership. Iba ang concept of ownership, iba ang concept ng title. Title is just an evidence of ownership, but it's not equivalent to ownership. Ang gulo-gulo naman yan eh. Title na nga, hindi pa iyo. Kasi possible yan. Kasi first, nasa iyo ang titulo, but finores mo lang yung signature ko, that's why nakuha mo yung titulo. It means, ikaw ba yung owner? Ako pa rin yung owner. So sinasabi mo ba, attorney, lahat ng mga title ngayon sa Pilipinas, pwede kong questionin? Yes. Pwede. For example, you force my signature, that's why yung property na sa'yo na, yung titulo. Correct. I can file a petition, an action for reconveyance. Ang tawag doon, action for reconveyance or cancellation of title on the ground that the title was only acquired through fraud, panloloko, or misrepresentation, forged signature, forged deed of sale. Eh, di sabihin ko doon sa korte, may Alzheimer's disease ka na. Oo, ganoon. Pwede yun yung But, hindi mo na Ang maganda pag may titulo ka na, ako ang may burden of proof. Ako ang may duty na i-question yan. Pag hindi ko mapapatunayan, sa'yo na yung lupa. Yun ang maganda sa torrents title. Kung magsalita si attorney, parang ano, no? Yung, parang napaka-iksi ng mga demandahan. Yes, parang dalawang araw lang. Parang pagkatapos ng 2 araw, okay na sa'yo na yung lupa. O parang mga 2 linggo lang ang antay mo. 2 linggo lang So, naman parang yan. hindi ka gagastos Oo. Yun yun. No, I only explain it na maintindihan ng layman. Layman's term. Oo, saka But, hindi. Para ma-explain din natin kung maintindihan nyo kung ano, baka meron kayong makakilala na nasa proseso ng ganito. Correct. Yes. Oo. Of Na course, yung nahihirapan titulo, na. sobrang tagal yan. Basta title, you question title. Based on my experience, pinakamaaga 5 years. Wow, 5 Pinakamaga 5 years. Maaga na yan, Maaga ha? na yun, Masipag ha? na ang mga ano niyan. Masipag abogado, judge si niyan. judge, si fiscal, Oo. sino pa yung lawyer nyo, masipag na yan. Saka yung ano, yung sala, yung mismong ano, sabihin natin walang naghihiring din kundi kayo. Kayo lang talaga. Most of the time, pag may kaso kasi, ang daming resetting.
Kasi palaging Oo absent nga. si judge, absent si fiscal, si fiscal, or anak Hindi ni judge, pwede. anak ni fiscal, may kasal, may sakit, ang dami. Daming reason. That's why umabot ang 5 taon. When in fact, it's very simple case. So that's why, isang sinasabi natin, the simple way of titling, the simple way of questioning the sale, but unfortunately, yung justice system natin, because of that resetting, nagkasakit, sobrang tagal. Kaya pala yung natatawa lang ako dati, akala ko hindi totoo. Yung pagpalit nung pangalan ng kalye. Oo. Oh, di ba hinihiling yan? Oo, it takes time din. Oh, yeah, 2 years. Parang 2 bago years. palitan talaga. Oo. Parang Kahit letters lang yata Kalye eh. Vien, bapalitan ng Kalye Dennis. Oo. 2 taon yun. 2 taon, tagal. Saka kung wala Lagi pang kasing mag-question absent. yan, no? Attorney? Ganyan. Oo, May kasi- publication pa, ang dami. Publication mo pa yan eh. Oh, so yun talaga Papalata sa ang dyaryo. justice system sa atin. Unfortunately, or maybe fortunately for the lawyers, Oo. for their, kasi it's their Siyempre. business, but unfortunately, yung may limitations sa oras na may hinahabol na oras. Correct. Tapos Friday pa. Saka sa isang sa isang opisina ng judge, ilang kaso kinahawakan niya? Parang 5,000? 5,000, 10,000 Oo, yung judge. 5,000, no? Parang yung nakita ko sa TV nung last week, parang 5,400 Yan, daw. yan. When I was a lawyer of the government, I was handling 5,000 cases. So, tingnan mo Wow. nga yan. Wow. Oh, that's just why parang very stressful pala yung maging lawyer ka ng government. That's why I resigned after 3 years. Oo. Buti na nakapag-asawa ka na, Ator. Oo nga. Kung hindi, naku. Parang dun, uugating ka talaga. Oo nga, oo Hindi nga. pa tapos, di ba? Daming, Mamaya, kamukha mo na si Eddie Garcia. Agad-agad Baka in 3 years. makapag-asawa. Correct. oh, tama yan. Kasi ang daming kaso, kulang ang tao. In fact, daming kaso ngayon, kulang ang judge, kulang ang piskal, and mababa pa yung sweldo. Kaya sila umaalis. Oh, Hindi ba, maalis. hindi ba yun kasi ang alam ko sa mga abogado, bawat appearance yan, di ba? Hindi ba bawat appearance? May- ng- Ang judge may hindi. pera agad. Ay, hindi. May sweldo lang sila, then may allowance. Regular Same, yun. Yes. Same also with the fiscal. Kaya pala karamihan sa mga judge na kasi mango. Oo, kasi hindi sila Totoo masaya yan. sa natatanggap nila. Mostly. Kasi lahat ng mga inaano, kasi paminsan-minsan, ako'y, pasensya na ho kayo, ako'y medyo chismoso paminsan-minsan. Sa probinsya namin, pumapasok ko paminsan-minsan dyan, kung tawagin nyo sa amin sa probinsya, yung bahay nila Superman, Yeah. Hall of Justice, kung tawagin niya. Hall of Justice. Minsan sisilip-silip ka ng ganyan. Wala, sa ilang judge na nakita ko, siguro mga 5 yun, wala akong nakita nakangiti. Kaya pala. Bukod sa dami ng mga kasong inaayos nila, maliit din talaga yung sweldo. Tapos, Oo nga naman. parang nakakulong sila sa kwarto nila, Oo, gumagawa ng desisyon, ang daming stress, may nag-aaway pa, ikaw yung nakaharap. Mere fact of listening lang, yung nakikinig ka lang sa problema, Sa problema ng iba. ibang tao, stressful na yan. Correct. Totoo. Kasi yung nakita ko noon, parang may kaso yata dole. Doon. O dole. Employment. Ngayon, ano siya, nagbibigay ng kanya-kanyang di ba? Testimonya yun, di ba? Testimonya. Yung yun ba yun? Ang tawag doon? Yung shorthand, Yung Stenographer. pagsusulat. Stenographers. Stenographer. Tama. Matandang babae. Ganyan. Ganyan lang. Tapos yung judge, Tinatamad na siya. ganito yung tsura ng judge, Ay niya. Minsan may humihiga pa niya. Oh. Sabi niya, parang nakakatulog na. Pero ngayon, naiintindihan ko na ba't ganun ang mga itsura nila, no? Nakaka-stress ng kikinig sa mga problema. Correct. Sobrang stressful talaga yan. Tapos, hindi ka lang naman basta magdidesisyon dyan, di ba? May mga, why you came up with the decision, meron kang mga supporting details dyan. Justification pa kung Oo, bakit ganon. Justification. Oo. Then pwede ka pang ma-admin case pag mali yung decision mo. Oo. Talaga. Okay. Iko-questionin. Oo. Iko-questionin. Bakit ganyan. ganun na naging desisyon Paano mo? pala yun? Pag in-appeal sa Supreme Court na bumaliktad yung desisyon? Hindi naman admin case yan. Basta may basis ka na sa law. But kung ang iba, may mga desisyon na hindi based sa law, so pwede ma-admin case Pero pa. sa ibang kaso, attorney, pag dinesyonan mo na guilty, tapos pagdating sa Supreme Court, not guilty. Hindi na itatanong to paminsan-minsan pagka may interview. Sa lower court, Guilty. Guilty na siya. Pero pagdating sa Supreme Court, not guilty. Not guilty. Ano mangyayari sa judge? Wala yan. Wala. Wala. Ay, kaya pala Parang nandun napatunayan pa ng sila. mali. Kaya pala nananatili pa rin. Kaya pala, nananatili pa rin. Yung pala So yun. pag-usapan natin yung use of rock kasi. Ay, yung ano? Oo nga, Yung lumalayo ng content. wrong spelling wrong. Wrong spelling wrong. May nabanggit kasi. Medyo naging viral yan Oo nga, may nabanggit sa isa sa mga
in aid of election tuloy, legislation na hearing sa Senado, yung use of rock. Oh, yeah. Use rock. Use of rock. Ano ibig sabihin ng use of rock? Yes. Yung gagamit ka ng bato, pupukpok mo na Hindi. para Para matapos na yung kaso. matapos yung kaso. Oo. When I say use of rock, pag sa'yo yung use of rock, Ano yung spelling nga ito? basta YS yan. U yan, U. Basta U. Pinaghirapan pa natin si attorney. U. Hindi ba? U pala, U. Letter U. Okay. Sa USU, USU, USU. then FRUCT. So, ano ibig sabihin ng use of rock? When say use of rock kasi, yung property hindi sa'yo. Okay. But, you have the right to use it, you have the right to possess it, you have the right to receive the income of it, o ng property na yan. Ano siya? Legal term. Legal Legal term. If yan. it's a legal term, legal yan. Ang Legal nangyayari. yan. So it means you have the right to use, you have the right over the fruits of the property temporarily, but belongs to another. But yung real owner still retain the right to dispose it. It means pag nasa iyo yung use of rock, pwede kang magtayo ng building. Okay. Magpatayo, i-develop mo yung property, then yung income nun, sa'yo. But what if kung bawi na sa'yo na yung use of rock, can you demand the reimbursement ng lahat ng ginastos mo doon? Hindi. Hindi. Kasi hindi sa'yo. But you have the right to remove it kung pwede. Kung pwedeng tanggalin, pwede mo i-remove. But hindi ka pwede magpabayad sa mga development na ginagawa mo Ginawa doon. mo. Yun ang ibig sabihin ng use of rock. It means when you say use of rock, ikaw lang ang nakapossess, but iba ang owner. Use of Okay. rock. Di ba lease yun? Iba din yung lease. Kasi yung lease, nagbabayad ka. Oo. Ito, wala kang For the bayad. In fact, yung income ng property sa'yo. Yung income na. Pero meron kang deed of sale. Walang, Hindi pa. hindi yan need of sale. Kasi sale kasi. Napakawalang yan naman. Hindi yan need of Hindi sale. pa kasi hindi pa siya stock. Pero attorney, pwede kang bigyan ng use of Ginamit rock. pa. Pwede kang bigyan ng use of rock kung kunwari binabayaran mo siya, pero in terms kung hindi pa siya Oh, tapos. pwede. So, in the meantime, use of rock muna sa'yo. Use of rock Oh, muna. fair ganon. Pero hindi pa siya deed of sale kasi hindi pa tapos. Oh, kaya ganon. Ah. O, so ganun yung nangyari kay Mr. Chu. Oh, parang Yes, ganon. kaya siya binigyan ng use of rock. Alam mo, use of ano ko rock. dyan eh. For example, ang pinakasimpleng paliwanag dyan, yung, kunyari, kukuha ka ng bahay sa isang developer, di ba? Nagbigay ka na ng down payment. Oo, down payment. Ang trato mo doon, yun na yun. Oo, kasi nag-down Kasi ka na. hindi mo na, yung developer, hindi na niya ibebenta sa iba yun eh. Oo, kasi nagbigay ka na Ang initially. pag nagbigay ka ng down payment and you possess the property, ang contract ninyong dalawa with the developer is contract to sell. Hindi siya deed of sale. It means, pwedeng ikaw ang nakapossess ng property, you have the obligation to pay, but pag hindi ka nagbabayad, pwedeng i-cancel ang contract. Pwedeng kunin ko ulit. Yes. Bilang ako yung may-ari But talaga. pag na fully paid ka na, ang developer may obligation na mag-execute ng absolute deed of sale. kasi Ang tapos na. gagawa niyan yung developer. Developer. Hindi yung bumili. Yung bumili. Hindi. Wala yung burden wala na sa doon sa bumili kung hindi doon sa Developer. That's why, in the meantime, habang nagbabayad ka lang ng Sa installment, lupa ito, sa lupa, property ito. Properties, condominium Ay, yan. sandali lang. May tatanong ako dyan. Marami yan eh. Sandali lang. Kasi yung natapos ko nang binabayaran yung sasakyan ko, attorney. So, Part of tapos it? na, no? Tapos na. Ngayon, ang sabi nung, hindi ko nababanggitin. Ang sabi niya, eto ho, ipuntahan nyo na po yung munisipyo doon sa, sa opisina, tapos puntahan nyo rin po dito sa Makati, tapos kayo, bakit akong gagawa nito? Depende sa agreement nyo yan. Kasi ang Wala iba kasi ang personal property. Iba ang personal property like cars. Iba ang real properties like land building. Iba yon. condominiums. Kasi pag car kasi, pag nag-loan ka sa bangko, ikaw yung owner ng property, but yung property mo is mortgage property. That's why chattel mortgage. Correct. It means yung original ORCR nasa bangko. Okay? Pwedeng kunin ng bangko yan. Kasi yung ownership mo is limited. Hindi pa absolute. Kasi naka-hold yan kasi may utang ka pa. Binabayaran mo pa. Pag fully paid ka na, pwedeng i-cancel yung chattel mortgage. So, sa bagay, nagbigay naman sila ng dokumento na fully paid Fully na. paid. Fully paid. na. So, pwede na ipa-cancel ang chattel mortgage. Pero ang tagal Magkaiba pala yun. Ano? Saka dalawang munisipyo yung pinag-uusapan Oo. natin. Oo, ganun. Makati, tsaka yung ano, isa. Ba yan? So, iba ang chattel mortgage. Kasi ang chattel mortgage, habang umutang ka, ikaw nakapossess ng property. Ganun eh. Unlike sa real estate mortgage, iba din yon. Iba ang real estate mortgage, iba ang chattel mortgage. Ang real estate mortgage, it refers to land, yung mga bahay. Chattel mortgage, sa
sa sasakyan, mga ganyan. Okay. So, wala na tayong masyadong oras, attorney. Sisingilin mo ba ako yung tinanong ko? Hindi naman, no? Ay, di, wala. Consultation din yan. Oo nga, consultation din yun eh. Tanong lang yun, tanong. Pagka wala na kami sa ere, hindi na kami pwede magtanong. For info lang po yan. Para din sa mga viewers din natin. Tama yan. Okay, so maraming salamat, attorney. Oh, yes. Thank you, Saka attorney. namin na Huntingin. pwedeng hantingin. Yes. Pwede kayo mag-like po sa Facebook page po natin, www.facebook.com/marktolentino.law or sa website po natin sa www.marktolentino.law.com o sa landline natin dito sa Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Mobile number po natin, 0917-329-5353. Yan pa. Yun. Okay. So, maraming salamat, attorney. Correct. Pero Thank you, sana, attorney. part 2 pa tayo. Oo, Yes, kasi yes. marami Ito ko sa pa eh. lupa pa rin. Oo, Kasi mas palagi maganda. ko, hindi pa rin natin natatalaka yung ano eh. Yung mga Tama, questions tama. nila. Correct. Tama. Oo. Lalo Okay. na yung mga ano. Maraming salamat, attorney. Anong mga natutunan natin ngayon, Bien? Ako simple lang. Sa pag... Oh, simple lang naman pala. Ay, nga, ba't ko ba yun? Simple nga lang eh. Hindi, pero importante sa ganito, lalo na property kasi pinag-uusapan. Yes. Ang after this, kasi ang mangyayari, parang pwede mo na ipamana kasi property yan. So, importante, mahalaga na ikaw na nagmamay-ari ng isang lupa, alam mo kung ano yung rights mo. Bago ka bumili ng isang lupa, alam mo kung paano yung proseso. Kasi sabi nga ni attorney, it takes time para finally mapunta sa'yo yung lupa. So, kailangan alam mo, meron ka matatanungan at alam mo kung sino yung binibilhan mo rin. Kasi baka yung binili mo, ninakaw lang niya yung titulo, tapos bigla mong in-own, hindi mo pala alam, binabayaran mo yung amilyar niya, In-own. hindi pala sa'yo. In-own talaga. Oo. Kaya dapat, you should know Oo. how to own. Oo, yun yan. Now you know. Yes, now you know. Ako sa akin naman, sa dinami-dami na may mga problema sa lupa ako sa Pilipinas, hindi ko natin yata kayang bilangin sa magitan ng mga daliri natin sa kamay, daliri natin sa paa. Kadalasan kasi, tayo mga Pinoy, lalo na sa mga hindi masyadong nakapag-aral di ba? So, nadadala tayo ng kwento rito, bahala ka dyan pag hindi ka bumigay dyan. Pero kung minsan, ihakbang lang natin yung paa natin ng pasulong, tapos let's get to know what are the things we need to know and we should know. Kadalasan, naliliwanagan tayo Tapos, pagka tungkol sa lupa pinag-uusapan, minsan, ang masakit dito, pati pamilya, di ba? Kapatid to Oo, kapatid, nagsusuntukan, nag-aaway. nagdedemandahan. Mag-aral lang ng konti, mag-research ng konti, magtanong ng konti. Yung bang, gone are the days na wala na yung natatakot ka pagdating sa lupa, away kayo, patayan ng ganun, Yung pala, ang pinag-aawayan nyo, napakasimple. Di ba? Meron nga ako isang istoryang alam na away sila ng away, ilan sila magkakapatid, nagpatayan na. Yung iba, inatake na. Sa tagal na rin. At the end of the day, nalaman nila, hindi pala kanila yung lupa. Oo, pinagagawan pa nila. Oh, Ay, di ba? nako. Yung konting research, konting kaalaman will surely go a long way. Kung kayo'y representative ng mga pamilya ninyo, tapos nakapanood kayo nito, nga, medyo matagal na yung kaso natin sa lupa, ang tagal-tagal na, baka walang nag-aaral sa inyo di ba? Kung ikaw nakapanood kayo, nakapakinig ka ngayon, mag-research ka, tawagan mo si attorney, puntahan mo yung internet, baka yun na lang ang kailangan. Correct. Baka yun na lang ang kailangan. May kaibigan kayong abogado, magpaliwan, humingi ka na, kung magpabayad, di magpabayad, sabihin mo 5,000, bigyan mo 5,000, pero milyon naman na katiwasayan yung babalik sa'yo, di ba? So, minsan-minsan, aral tayo ng konti para sa baka hindi na kailangan, baka makatulong tayo dun sa 5,000 to 10,000 na hawak ng korte na bawat kaso. Nabawasan. Oo, nabawasan na. Tulong din tayo paminsan-minsan pag may time. Okay? Yes. Maraming salamat sa mga Thank nanood you. sa atin sa buong Pilipinas. Batiin din natin yung mga kababayan natin sa nakasakay sa bus ngayon. Yung Oo nga. mga sa bus TV. Maraming salamat sa panonood. Marami na naman kayo natutunan. Sana huwag kayo matulog. Baka kayo manakawan. Maraming salamat, attorney. Thank you Oh, yes, very yes, much. yes. So much, Hanggang sa attorney. uling makikita tayo ulit na wala nang hearing. Yes. Okay? Oo. Naka-break Medyo na sila. nakapahinga na sila. Naka-break na sila. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vianda. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Bye! Pag-uusapan po natin ang Labor Standards Law.
Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinage. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang kabit. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kompletos Regados.